Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin natin ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa isang Diyos na napakamahabagin, mapagmahal, napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagpalain ng bawat isa, lahat ng mga nakikinig, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay manalangin muna. Hallelujah, bago po tayo magsimula sa ating intercessory prayer. Salamat po sa mga intercessors, na mga kasabayan ko na nananalangin sa oras na ito. Tunay na pagpalain po ang bawat isa. Lord, salamat Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, at karapat-dapat na sambahin ang iyong dakilang pangalan ng pakailanman. Ama, maraming salamat na muli na naririto kami Panginoon, na kami ay muling dumudulog at dumadako Panginoon sa pinakamataas na bahagi ng iyong presensya, Panginoon. Naririto kami, Panginoon. Kami nananampalataya at nananalig na ikaw lamang ang aming Diyos na aming malalapitan, madadaingan, masasabihan ng anuman ang aming pangangailangan, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam at nakababatid ng lahat ng bagay sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, Lord God, sa pagpapala niyo po. Salamat sa inyong presensya sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Patuloy dakilang Diyos, hinihiling po namin ang patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa inyong gabay. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your presence. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Diin ang dakilang Diyos. Babasahin po natin ang salita ng ating Panginoon at ating pong pagbubulayan. Dito po tayo sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ipinamamanhik ko sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan, na haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Pinapaalala po ang sa sulat ni Paul na alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Sabi niya, ako'y ipinamamanhik ko sa inyo. Yung nakikiusap ako sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan. Sabi nga po, sa bawat mga handog natin, nalulugod ang ating dakilang Diyos sa mga hain at karapat-dapat. Kaya kung titingnan po natin sa lumang tipan, na itinuturo ng Diyos kung paano dapat mag-alay ang kanyang bayan. Tinuturuan niya po sila, sinasabi, binibigay yung instruction kung ano yung mga karapat-dapat na ialay. Kaya nga sinabi niya sa mga ito na nagiging mabangong samyo para sa kanya ang mga hain na karapat-dapat na inihahain natin o inihahandog sa kanya. Kaya nga na mag-alay ang mga Israelita sa Diyos, hindi na yun pag-aari nila, kundi pag-aari na ng Diyos. Kaya naman yung mga iniaalay natin sa ating Diyos, hindi na natin pag-aari yun. Dahil yun ay ibinigay na natin, inihandog na natin sa Diyos. Kapag inihandog na natin, hindi na natin ito pwedeng bawiin. At ang tinatanggap lamang ng Diyos ay yung pinakamagandang maiaalay natin. Kaya nga, isang napakalaking insulto sa makapangyarihang Diyos, naalayan natin siya ng mga hayop na may mga kapintasan. Amen? Dahil siya ay banal at hindi niya tinatanggap yung mga handog o hain na mayroong mga kapintasan. Siya mismo ay sumunod ang ating Panginoong Yesus sa panuntunang ito nang ialay niya, diba? Ang ating Ama mismo na Diyos is talagang nag-alay ng isang handog, walang iba yung kanyang anak na si Jesucristo, bilang isang korderong walang dungis, walang kapintasan, walang anumang kasalanan. Ang kamatayan lamang ng kanyang nag-iisang anak ang tanging karapat-dapat na pangtubos para sa mga kasalanan ng isang katauhan. Ito yung tunay na handog at karapat-dapat na handog, yung handog na walang kapintasan. Kaya nga sinasabi rito ni Paul, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ipinamamanhik ko sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan na haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na siya ninyong karampatan na pagsamba. Amen. Yun ang tunay na pagsamba.
na kapag ang ating sarili ay talagang iniharap natin sa ating Diyos na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ngayon, hinihiling ng Diyos na ialay natin ang ating mga buhay sa kanyang dambana bilang mga haing buhay. Katulad sa lumang tipan na sa sandaling ialay natin ang ating hain, hindi na ito maaaring bawiin. Amen? Hindi na natin ito maaaring bawiin. Tayo ay kanya na. Wow! Napakasarap na tayo ay kanya na at tayo ay pag-aari na ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nalinis, tayo ay pinatawad, kaya tayo ay naging karapat-dapat na handog sa ating Diyos Ama. Kaya nga, nang tayo ay pinatawad at nilinis na, tayo ay naging pag-aari na ng Diyos. Hindi tayo maaaring mag-alay ng ilang bahagi lamang ng ating katawan o ng ating buhay. Dapat na buong puso ang ating pag-aalay. Madalas ko nga nababanggit, hindi pwedeng ialay natin yung kalahati lang ng ating puso o 1/4 lang. Kung hindi buong puso na ating ialay yung ating sarili o ihandog ang ating sarili o iharap natin ang ating katawan na haing buhay. Kaya kung tayo na mga Kristiyano, hindi na sa atin ang ating buhay. Purihin ang dakilang Diyos dahil ang isang Diyos na buhay ang nagmamay-ari na sa atin. At huwag nating kakaligtaan madalas na tayo ay pag-aari na ng Diyos. Sa halip na mamatay, hinihiling ng Diyos na mamuhay ka o mamuhay tayo para sa Kanya bilang haing buhay. Amen. Araw-araw kailangan ialay natin sa Kanya ang ating buhay. Hindi natin siya paglilingkuran sa nalalabing oras lamang o magbibigay lamang tayo ng mga tira-tira lamang. Kung paano tayo mamuhay para sa Diyos, ito ang ialay natin. Ito ang alay natin. Kaya inaasahan ng ating Panginoon na yung ating pamumuhay bilang pinatawad, binago, nilinis na ng Panginoon, ang inaasahan niya sa atin ay yung haing buhay. Dahil tayo dati patay sa kasalanan. Pero ngayon, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nagkaroon ng isang panibagong buhay, isang bagong kapanganakan. Amen? Tayo ay pinabanal at tayo ay naging kalugod-lugod sa harap ng Diyos at sa paningin ng Diyos. Kaya nga, madalas natin nababanggit na hindi tayo karapat-dapat, ngunit ginawa tayong karapat-dapat ng ating Panginoon. Kaya nga, ang buhay natin ay maging haing buhay o handog na buhay sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang tunay na pagsamba. Ito ang tunay na pagsamba sa ating Diyos. Ito yung inaasahan niya sa buhay ng bawat mananampalataya at sa kanyang tahanan, sa kanyang body of Christ. Inaasahan niya na ang bawat isa ay nandoon ang pagmamahalan, nandoon yung pag-uunawaan, nandoon yung pagbabantayan sa pananalangin. Lagi nating ipinapanalangin yung bawat isa. Napakahalaga po nito na tayo mismo ay nagbabantayan, nagtutulungan, nagmamahalan, nag-uunawaan. Ito yung inaasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga napakahalaga na merong nananalangin sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang gawain ng pananalangin is napakahalaga sa ating Panginoon. Na yung anuman yung mga bagay na ibigay natin sa Kanya, itaas natin sa Kanya, ito ay isang kalugod-lugod na bagay sa ating Panginoon. Yung lahat ng bagay, lahat ng mga karaingan natin, lahat ng mga pangangailangan natin, is nais ng Panginoon na iharap natin sa Kanya, idaing natin sa Kanya, sabihin natin sa Kanya kung ano yung mga pangangailangan natin. Kaya nga po si Paul, sabi niya rito sa Ephesians chapter 4, verse 1, "Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon,
ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, magmahalang kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Meron po ba tayong kaguluhan sa ating kaisipan? Meron po bang nakakaranas ng walang kapayapaan? Meron bang mga suliranin, mga kabigatan, mga kalituhan? Ilapit natin sa ating Panginoon. Hindi kalooban o hindi naisin ng Panginoon na mamuhay tayo ng mayroong kaguluhan sa ating kaisipan o maging sa body of Christ as na inaasahan ng ating Panginoon ay yung kapayapaan sa loob ng kanyang katawan. Alala ko po nung bago pa lang akong Kristiyano na sobrang kagalakan yung naranasan ko nang ako ay maka-attend sa church dahil doon ko nakita, doon ko nadama yung higit na pagmamahalan sa church. Ibang hindi mo naman siya kakilala talaga, pero dahil sa iisang espiritu na nananahan sa bawat isa, is talaga mararamdaman mo yung pagmamahal. Yung pagmamahal ng isang kapatid, pagmamahal ng isang pamilya, at pagmamahal ng Panginoon. Higit sa lahat, ang naramdaman ko nung bago pa lang akong Kristiyano, na masasabi ko na parang katulad ng sabi ni David, na mas nanaisin niya yung manahan sa templo ng Diyos. Hallelujah. Napakasarap po ng pag ang magkakapatid sa Panginoon, lalo na pagka sa iisang espiritu, is nagkakasama-sama ang mga anak ng Diyos na nagpupuri, nagpapasalamat, mayroong kagalakan, ay tunay na ito yung nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Yung sama-sama yung mga anak niya na nagpupuri. Ito yung pakiusap ni Paul. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, tayong lahat ay kinahabagan ng Diyos. Kaya't ipinamamanhik niya na iharap ninyo ang inyong katawan na haing buhay. Ang mga nagmamahalan, nag-uunawaan, ito yung mga haing buhay sa harapan ng Panginoon. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sabi niya, ito yung tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi yung kung gaano kagaling kumanta, kung gaano kagaling magturo, kundi ang tinitingnan ng Panginoon ay yung paano kayo nagmamahalan, paano kayo namumuhay na mayroong kabanalan sa Diyos. Na yung salita ni Paul dito na nakikiusap ako sa inyo. Isang pagpapaalala na huwag nating kakalimutan na ang bawat isa sa atin ay kinahabagan ng Diyos. Kinahabagan ng Diyos ang bawat isa sa atin. At ang nais ng Panginoon o nais ng sumulat nito na si Paul na manatili tayo isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Mayroong pagmamahalan. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapaalala sa amin kung gaano, Panginoon, na inaasahan mo sa iyong tahanan, inaasahan mo sa body of Christ, yung pagmamahalan, Panginoon, yung pag-uunawaan. Lord, maraming salamat po, Lord. Dalangin namin, Lord, na ang buhay namin ay maging kalugod-lugod at maging tunay na karampatang pagsamba ng aming pamumuhay sa araw-araw. At tunay, Lord, na ang pagpapaalala pa nga sa pamamagitan ng iyong salita na kami ay naiiba na. Kaya't sinabi mo nga na wag na kami makiayang sa takbo ng mundo nito sapagkat kami wala na sa kadiliman. Kami nasa liwanag na, Panginoon. Kami nilipat mo na sa liwanag at wala na kami sa kadiliman. Kaya karapat dapat lang, Panginoon, na huwag na kaming makiayon o huwag na kaming makipamuhay o huwag na namin tularan yung pamumuhay ng mga tao dito sa sanlibutan. Kundi, Panginoon, ang inaasahan mo na kami, Panginoon, ay maging asin at ilaw sa sanlibutan ito.
kami, Panginoon, ay maging pagpapala sa aming kapwa Kristiyano, sa lahat ng mga unbeliever, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maging pagpapala sa buhay nila, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Lord God. Salamat po, Lord, sa iyong salita, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Tunay, Lord, na dahil sa pagmamahal niyo sa amin, gumagawa ka ng paraan, Panginoon. Paano mo po kami paalalahanan, kausapin, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng mga pangyayari. Kumikilos ka, Panginoon. Gumagawa ka, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong gawain. Church of God, Olonga po. Salamat, Dakilang Diyos. Salamat po, Lord God. Pagpalain niyo po ang aming senior pastor, Pastor Dennis. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang asawa ng aming pastor, Pastor Joy. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan. Pagpalain mo po ang ministry na ipinagkatiwala mo po sa aming senior pastor. Patuloy mo po siyang ingatan. Patuloy mo po siyang bigyan ng wisdom, Panginoon, na nagbumula sa iyo. Puspusin mo po siya ng iyong pagmamahal. Punuin mo po siya, Panginoon, ng iyong kaalaman at karunungan, Panginoon, upang ang lahat ng pinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon, ito, Panginoon, ay maging handog, Panginoon, sa inyong harapan. Handog na kalugod-lugod ang Church of God, Olonga po. Salamat po sa patuloy na pag-iingat po sa kanya, protection mo po sa kanya. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na provision mo po sa lahat ng kanilang pangangailangan ng kanyang mga anak, sa pag-aaral ng kanyang anak, Panginoon. Huwag mo po silang pagkulangin sa anumang pangangailangan nila, Panginoon, upang hindi ito maging alalahanin sa kanila, kundi, Lord God, na patuloy nilang maranasan, Panginoon, na kung paano, Lord, na ang pangako mo, Panginoon, sa paglilingkod nila sa inyo, ito, Panginoon, ay napakalaking pagpapala, Panginoon, sa buhay nila. At maranasan nila ang iyong pagmamahal, ang iyong presensya, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa pagmamahal niyo po sa aming senior pastor at sa kanilang buong sambahayan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo rin po ang bawat miyembro, Panginoon, ng Church of God, Olonga po. Lahat po ng mga workers, Panginoon. Bigyan mo po ng kagalakan ng bawat manggagawa mo, Panginoon. Habang sila'y gumagawa, Panginoon, ng bawat ginagawa ng bawat isa, Panginoon. Ito, Panginoon, ay pagsamba, Panginoon. Ang kagalakan sa paggawa, Panginoon, sa inyo. Ito, Panginoon, ay pagsamba sa inyo, Dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang bawat manggagawa mo. Pagpalain mo po ang bawat leaders, ang bawat mga pastor, Panginoon, ng Church of God, Olonga po. Maraming salamat po, Ama. Maging ang mga darating pa na maraming kaluluwa na ipagkakatiwala mo sa Church of God, Olonga po. Na yung pagmamahal, Panginoon, ang siyang madama nila, ang pag-ibig mo, ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang siya pong maranasan ng lahat ng mga darating pa na ipagkakatiwala niyo po sa Church of God, Olonga po, na maraming kaluluwa, Panginoon. Gamitin mo po ang buhay namin, Panginoon, na maging asin at ilaw sa libutan ito. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, Dakilang Diyos. Pagpalain mo rin po ang lahat ng mga nakikinig ng gawain mong ito, Panginoon, ng intercessory prayer na nakikisa sa panalangin, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang bawat pamilya, ng bawat anak mo, Panginoon. Bigyan mo po ng kagalakan ng puso nila. Patuloy, Lord, na maging kauhawan sa kanila, Panginoon, ang mapaglingkuran ka sa araw-araw ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat, pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus. At tunay na kinahabagan ng Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na patuloy natin siyang sambahin, purihin ang Dakilang Diyos. Amen. Amen.